Bunsod po nung pagpapalaya ni Senate President Cheese Escudero kay Ambassador Marcos Lacanilao ng transnational crime. Ito po, nag-react po si Senator Amy, no, na kini-question niya itong ginawa na pinalaya si Ambassador tapos binigyan ng show cause order, no, para magpaliwanag kung bakit why he should not be cited in contempt after Senator Amy Marcos had issued a contempt citation, ano? So, ito ngayon, nitong Biyernes, kinwestiyon po ni Senate President Cheese Escudero si Senator Amy Marcos at sinabi niya dahil ginagamit niya ang Senado bilang plataporma upang isulong ang kanyang kandidatura sa muling pagtakbo kapalit ng kredibilidad ng institusyon po ng Senado. Very, very harsh words, no, coming from the Senate President na patungkol po sa isang kapwa niya, senador. Ito pa, what is brewing in the Senate? Attorney, akala natin ang conflict was between the executive department at saka itong ating legislative branch ng ating government na magkakaroon ng constitutional crisis dun po sa hindi sana pagdalo ng mga opisyal ng executive department dun sa hearing po ni Senator Amy. Now, we have within the Senate itself, ito pong sagutan na ito. Attorney, anong nangyayari? Alam mo, Ali, there was never going to be a constitutional crisis kasi andyan naman yung Korte Suprema to settle whatever conflict that may arise, no? And sa tingin ko naman, hindi ito away between legislative and executive, no? I think malinaw naman na away ito ng dalawang malalaking political dynasties, no, na nagkataon yung yung pinaka-pinuno or pinaka-leader ng isang political dynasty siya yung pangulo natin, no? But this is not about the right processes. This is not about yung mga ano ba yung trabaho ng isang branch of government. Hindi. Kitang-kita naman na itong nangyari na quote-unquote inquiry ay isang political stunt, no? And also yung reaction din ng Senate President recognizing that it was a political stunt, in a way parang hypocritical din yun kasi matagal na nangyayari na ginagamit yung inquiry in aid of legislation as a political stunt. Wala naman siyang ginagawa upang pigilan yun, di ba? So, it's really a farce on all sides, no? Farce on the side of Senator Marcos and also farce on the side of Senate President Escudero. Kasi, in a way, pinaglalaroan nila kung ano ba yung mga mekanismo, yung mga processes na nakasaad sa ating saligang batas. In aid of re-election. So, Attorney Michael, ibig sabihin po, kasi we had Senator Amy on the show last week, and she was saying, hindi naman daw kailangan ng pirma ng Senate President, no? In fact, the chairperson of which she heads, nga yung Foreign Relations, can already sign that contempt and detain Ambassador Marcos Lacanilao. Pero sinabi nga ni Cheese na hindi, no, dapat ine-elevate yan para nga may parang check and balance, hindi dapat ang Senate President ang gagawa po noon. So ano ba talaga yung patakaran? Ano ba talaga yung tamang protocol? Para lang sa kalaman namin kasi we hear the side of Senator Amy, we also hear the side of Senator Cheese. So kami mga mangmang, hindi namin po talaga alam ano ba talaga yung tama. So the best way to find the answer dyan is to look into the rules of the Senate, no? Ang nagkataon nito siguro ang mas may alam kung anong rules ay si Senate President Escudero. Most likely, syempre, bago siya unang-una, matagal na siyang nasa Senado, yung mga staff niya siguradong binigyan siya ng abiso na dapat dumaan muna sa Office of the Senate President yung mga contempt orders, no? But on the other hand, naiintindihan ko rin si Senator Marcos kasi yun na nga, marami nang dumaan na contempt orders sa mga resource persons na hindi naman nakikialam yung Office of the Senate President. So,
Ito na nga ito yung punto ko, Pati, na oo. these are all just farcical shows, Yeah, no, na oo. pinapakita ng mga politicians natin. Kumbaga parang gusto lang nila ipalabas sa publiko na May ginagawa may alam sila o meron silang ginagawa. Oo. But ultimately, pinaglalaruan lang nila yung mga processes and mechanisms for their own ends, no? Na tinalaga ng saligang batas natin para gumawa sila ng tamang trabaho, pero ang ginagawa nila is pinaglalaroan nila to for their own political ends. And yeah, okay. Si Senate President Cheese Escudero also cited a previous ruling of the Supreme Court, attorney, itong dun sa kaso po ni Lincoln Ong ng Pharmally kasi nagharap sila ng petisyon sa Korte Suprema at mukhang si Supreme Court Chief Justice Gesmundo po, I think he was the ponente, na sinabi nga niya dapat dumaan sa due process. Itong, when you're citing in contempt a resource person and then ordering their detention in the Senate facility, ay dumaan sa due process. Having said, sinabi mo nga na ano to, parang farcical nga, ano, na kanya-kanya sila talaga ng agenda. Don't you think that si Senate President naman is coming from bilang abogado din, citing kasi the rules of the Senate and a legal president para doon naman sa kanyang pinakadahilan kung bakit niya ito ginawa? Yes, I would grant him that, no. The fact na, yun na nga sabi ko sa iyo kanina, siya yung mas Nakakaalam. kumbaga, kung meron tayong pagkakatiwalaan, siya siguro yung pagkakatiwalaan natin kasi nga abogado siya at siya yung Senate President. Ang magiging issue ko lang sa kanya is hindi naman na-apply yung rule consistently. Kasi 'di ba, sa mga nakaraan, meron ng mga nasa-cite na contempt na hindi naman nakikialam yung Office of the Senate President. Oo. And by the way, dahil nabanggit mo yung Supreme Court decision sa kaso ni Lincoln Ong, magandang decision yon kasi doon sinasabi ng Korte Suprema kung ano ba talaga ang layunin ng isang inquiry in aid of legislation. Ang sinasabi ng Korte Suprema doon, yung mga senador, hindi sila fact-finding agency. Hindi sila prosecutor, hindi sila police. So yung in aid of legislation is precisely literally for that, to aid them in their legislative work. Hindi naman natin nakita yon dun sa mga hearings, hindi ba? Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.